Unang-una po, yung dun sa Lamay, nakita po natin kung gaano karespeto si John Rendes sa pamilya ng namayapang superstar. Totoo. Doon po nakita si John Rendes na pumasok doon sa harap ng pinakakabaong pero nakalubog na. Lumuhod siya, umiiyak. Alam mo, hindi ko na hinanap pa sa aking puso yung awa. Nandun na kaagad. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataong makapagbigay pugay at maglagay ng bulaklak. Pinakiusap ni Ate Gay hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na tanggapin nyo. Maayos naman sabi niya. Yun na lang naman ang kanyang hiniling. Pasalamatan man lamang dahil noong mga panahon namang wala kayo sa tabi ng inyong nanay, merong isang tao na tumitingin sa kanya. Ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor, hindi po PCSO. Ibigay natin ang kredito kung kanino nararapat ibigay at ihandog. Maraming salamat po sa mga kapwa-artista ng ating superstar. Iba talaga mga artista. Sa panahon ng pangangailangan, hindi nagdadalawang isip na dumamay. Pampagawa po ng bahay ang halaga na sangkot sa mga tulong na ito. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Gusto po naming sabihin na harinawang balik na po tayo sa normalidad ng ating buhay. Heto na naman po kami para mag-alis ng inyong umay, ng inyong kalungkutan at melangkolya. Di ba naman, Romel Chika? Tama, mga follow-up na mga chika ang aming hatid po para sa inyong lahat. Okay, at syempre, ano kaya masasabi ni Barikutot Wendell Alvarez? Siyempre, ilalatag namin sa inyo mga totoong balita at mga totoong kontrobersiya mula mismo sa artista. Siyempre, ang amin, mainit na opinyon. Ano sa palagay mo? Pasable na o take 2? Take 3. Take 2! Action! Go! Nandito kami tatlo para ilalatag namin sa inyo mga totoong balita at mga totoong kontrobersiya mula mismo sa mga artista. Siyempre, kasama aming mainit na opinyon. Talagang perfect. Wala nang take 3 yan. Kompleto na si Barikutot. At nako, totoo naman po yan mga kachika. Kung ano po ang gusto nyong malaman, hindi po namin ipagkakait sa inyo hanggang kaya namin na ilatag ang katotohanan. Dito po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Now! Nakabawi ka na? Ng lungkot? Oo, nakabawi na. Move Okay on. na. Oo. Ikaw. Kailangan mag-move on para lahat lang masaya. Iwasan natin ang masyadong nalulungkot. Oo, totoo yan. Oo. Alam naman po natin pag tayo nai-stress, di ba? Ang stress po ang pinag-uugatan ng anumang sakit. Kaya kailangan easy lang po tayo. Relax lang sa araw-araw. At alam po namin mga kachika na sa mga panahong ito, marami pa rin po kayong mga katanungan na ibinabato at sabi ko nga, hanggat kaya nating tugunan, bakit ang hindi? Oo, sasagutin natin lahat yan, lahat ng mga tanong nyo. At saka ikaw ba, nakamove on ka na rin? Pinipilit ko dahil kasi kailangan. Yes. Sa anumang nagaganap sa ating buhay, hindi tayo maaaring maupo lamang sa isang sulok at doon tayo malungkot at magnguy-nguy, di ba? Kailangan gumagalaw tayo, lumalaban tayo sa buhay. Tuloy lang, di ba? Correct. At eto na nga po, mga kachika, alam ko po na marami pa ring Noranians ang hindi sang-ayon sa naging magandang pagtitinginan ng ating namayapang superstar na si Miss Nora Honor at ni John Rendes. Oo, hindi pa lahat tanggap. Marami sa kanila. Pero ako nararamdaman ko, Romel, sa mga nababasa ko ngayon sa social media at sa mga pahayagan, nababasa ko na parang marami na sa kanila ngayon ang nakakaunawa kay John Rendes. Ayun, mabuti tama. naman, Nay. Pero sana mas maaga yung pangunawa nila, no? Oo, Kung noon. nabubuhay pa si Ate Guy. Yan lang ang sinasabi mas ko masaya. noon nga sabi ko, bakit ngayon lang? Ngayon yun lang pala nalaman na talagang yung importante pala si John Rendes. Oo. Unang-una po, yung dun sa Lamay, nakita po natin kung gaano karespeto si John Rendes sa pamilya ng namayapang superstar. Totoo. Wala tayong nakitang footage na magkakasama sila ng mga anak ni Nora. Wala. At nung dumating si Christopher De Leon, markado sa akin to, dumating si Boyet, nasa harap ng kabaong si John Rendes. Nung makita niya na nando si Boyet at lumapit dun sa kabaong, tumalikod siya palabas. Siya ang umalis.
Ang tawag doon, respeto. Yun ang maganda. Walang kumusyon nga Oo, eh. at walang nagsabi sa kanya na Umalis. ganon, Wala. magsenyas. Oo. Tumalikod siya at eto ang pinakamatindi. Napalagay ko po, ito yung nagpalit ng emosyon ng ating mga kababayan, lalo na ang mga Noranians. Yung pagdating na sa paghatid sa huling hantungan sa ating superstar. Marami naghanap kay John Rendes. Marami talaga. Dahil kasi nandoon lahat eh. Diba? Okay. Nandoon yung mga mahalagang tao sa buhay ni Ate Guy. Pero si John Rendes, hindi natin nakita. Oo. No? Wala. Nagsimula hanggang sa mag-alisan ng kanyang mga anak. Walang John Rendes. Pero ako nasubaybayan ko. At nakita ko yung footage kung saan pagkatapos ng mga 15 minutos siguro yon na nakaalis na ang pamilya ni Nora Honor mula sa kanyang mga anak, apo at mga kamag-anak. Dumaan na yung coaster eh. Dumaan na yung coaster. Doon ko nakita si John Rendes na pumasok doon sa harap ng pinaka-kabaong pero nakalubog na. Nakalubog na. Nakapaghagis na ng mga bulaklak. At aanuhin na lang talaga. Sisimentohin Tatakpan na, na. oo. Sisimientohin na. Tatakpan na. Lumuhod siya. Umiiyak. Nakaganon siya. Oo. Nananalangin siguro. Alam mo, hindi ko na hinanap pa sa aking puso yung awa. Nandun na kaagad. Nandun na kaagad. Tapos, may nagsabi sa kanya na ginanon siya. Kasama niya siguro na okay na, okay na. Dumaan siya ngayon sa may tagiliran. Wala na lahat ng mga anak dito ha. Doon ko rin nakita na hindi lahat ng mga Noranians ay galit kay John Rendes. Naupo siya doon sa isang bahagi nung libingan at nakita ko kung paano siyang pinuntahan ng mga Noranians. Nagparetrato pa sa kanya at may nag-interview pa sa kanya. Di ba? Alam mo yung gano'n? Ibalik po natin ng kaunti. Mag-backstory po tayo. 3 dekada po silang magkasama ni Ate Guy. At sa panahon po na yan, ay alam naman natin na naging negatibo ang dating ni John Rendes sa puso ng mga Noranians. Oo, mga kung ano-anong pangit Oo. tungkol sa kanya, mga naririnig nating lahat. Lalo na sa kanyang mga anak. Yes. Dahil marami niyang kwento-kwento na nakararating sa kanila. Pero ipinakipaglaban ni Ate Guy si John. Di ba? Oo, hindi umalis at hindi napaalis. Oo. Kung paanong hindi siya iniwanan ni John mula noon hanggang sa huling hantungan, ganun din ang ginawang pakikipaglaban ni Miss Nora Honor. Alam mo kung saan ako talaga na yung mga backstory nga, yung pag nagbe-birthday si Ate Guy, pag nagbe-birthday si John, alam mo yung isang pinggan na spaghetti, ilang pirasong fried chicken, isang cake na maliit, kasama ang kanilang mga kasambahay. Kinakantahan si John Rendes, si Ate Guy ang nag-aayos. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, ipinabaon na nga natin di ba? Ipinabaon na natin kay Ate Guy sa kanyang huling hantungan yung sinabi niya na talent lamang niya, si John Rendes, siya ang manager, anak-anakan niya. Okay na po kami doon, 100% bilang respeto sa namayapang pambansang alagad ng sining. Pero ngayon po siguro, hindi na natin kailangan pang makapagtapos ng anumang kurso para malaman natin na hindi talagang meron silang katangi-tanging relasyon na pinanday ng panahon. Oo. Sa 3 dekada pa naman. Kaya nakakalungkot din. At least, di ba, Nay, naging maayos pa rin. Sa huling sandali, nakita niya pa rin bago isara sa hukay, di ba? Bago tabungan o simentohan. At least nabigyan pa rin siya ng pagkakataon. At muli, respeto ang tawag doon. Pinabayaan muna niyang umalis ang mga anak at apo ni Ate Guy at saka lamang siya pumasok. Sabi ko nga, 2 bagay ang maaaring naganap. Pwedeng pinakiusapan siya ng kampo ng mga anak ni Ate Guy na huwag na siyang magpunta at ipaubaya ang panahon sa kanila magkakapatid. At pwede rin naman na nanggaling na kay John Rendes na hindi siya pupunta at inyo na ang moment na ito. Pwedeng ganun pwedeng ganun. Alin man sa dalawa, hindi natin alam. Pero sa akin siya nakikita ko kasi nandun ako sa Burol, parang tingin ko parang si John Rendes mismo ang nagana sa puso niya. Kasi nandun lang siya nagmamasid-masid lang siya, hindi siya nagpapapansin, di ba meron kasi mga iba na mga ganyan, di ba na talagang aagaw gusto na yung eksena. Grandstanding. Hindi, nandun lang siya isang tabi, tapos kukuha lang siya ng coffee, magtitimpla lang siya. Tsaka pag may nagtatanong sa kanya, magkwento ka naman tungkol sa ospital nung nandoon ka. I'd rather not talk about it, sabi niya. Para bang siya na mismo yung kumokontrol sa kanyang emosyon na makapagsalita ng maaaring maging ugat ng hidwaan na naman nila ng mga anak ni Nora Honor. Kasi mag-aapoy na naman yun Ito, humupa ng lahat Kaya siya yun, sige, okay na ako, tahimik na lang ako. Alam mo,
yung 3 dekada, yun ngang breakup ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, 11 years. Ito 3 dekada silang magkasama na sila ng dalawa talaga nagkakaintindihan, nagkakaunawaan mula Amerika hanggang sa bumalik dito. Hindi ba natin maaaring bigyan ng pagpapahalaga yung kaligayahan naman na pinagsaluhan nila sa loob ng 3 dekada? Hindi ba natin maaaring unawain si John Rendez sa pinakahuling pagkakataon? At pwede ba nating sabihan siya ng maraming salamat? Dahil hindi mo talaga iniwan si Ate Guy mula noon hanggang kamatayan. Sa makapal at sa manipis, sa meron at sa wala, sila talaga ang magkasama, di ba? Correct. Kaya ako yung respeto, gusto kong ikambal sa pangalan ngayon ni John Rendez. Nabasa ko sa iyo kanina yung isang text na pinadala ng isang anak-anakan ko na wala akong alam tungkol sa istorya ni John Rendez at ni Ate Guy. Wala akong backstory. Pero nung mapanood ko, pati yung mga vlogs ni John Rendez na ngayon lang naglalabasan, dun mo pa talaga magiging barometer mo pala yun, ano? Hindi natin napapanood yun eh. Hindi lumalabas yun. Oo, at saka dito na ngayon, magkakaroon na naman to. Dito naman to, habang tumatagal itong usapin na ito, mahahati na naman ito. Na sana pala, ganito. Sana inunawa pala natin. At saka alam mo, may edad na si Ate Guy. Nandyan si John Rendez. Ipagdadamot pa ba natin yung kaunting kaligayahan? Kaunti na lang ang sabihin natin. Yung kaunting kaligayahan na habang siya'y nabubuhay ay mayroon siyang inspirasyon, dapat inunawa na noong paman. Di ba? Di ba, sabi nga natin, kapag mahal mo ang nanay mo, kung ano yung mahal ng nanay mo, ibibigay mo dahil mahal niya bilang anak, paligayahin ng mga magulang. And don't make your mother cry. Ay, yun. Yan ang importante. At yun ay pinakiusap ni Ate Guy hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na tanggapin nyo. Maayos naman eh, sabi niya. Yun na lang naman ang kanyang hiniling. Alam naman natin ang totoo, di ba? Si John, alam mo kung ano nangyari sa kanya. Huwag natin palalaking kung ano ang sinasabi ng mga tao. Ang isipin natin, ang nanay niyo, iniiwanan ng tao, naging nagtago, na wala kayong lahat, ng pamilya, ang natin kaya hindi pwede hindi ko ipagtanggol ng tao eh. Ang gusto malaman niyo, mahalin natin. At basta, kaunti na lamang po itong pag-uusapan natin tungkol kay John Rendez at kay Miss Nora Aunor. Gusto lang po naming itawid yung aming emosyon na sana noon inunawa na natin yung tao para ngayon na naglalabasan na ang mga patotoo kung gaano kabusilak pala ang kanyang intensyon para sa superstar ay mas maintindihan natin siya. At napasaya pa natin ng lubusan si Ate Guy. Oo, totoo yun. I'm sure marami nga nagsasabi yung mga nangyari dito sa burol at saka sa libing, hindi rin maligaya ang superstar dahil wala doon si John. Correct. Diba? Oo, na parang, syempre, di ba sabi nga nila, 40 days nandito pa lang yung namatay. In limbo pa. Oo, umiikot-ikot. At siya tinitignan niya kung ano yung nangyayari. Siguro nakikita niya, walang kumakausap kay. Diba? At saka bakit hindi siya pinayagan na makalapit sa akin. Ganun, diba? At makita ko sa pinakahuling sandali, hindi man lang nila binigyan ng pagkakataong makapagbigay pugay at maglagay ng bulaklak. Ito pa yung hindi man lang nila hinayaan magsalita. Walang partisipasyon. At saka yung ang inaantay ko nga, kahit hindi na magsalita, pasalamatan lang. Yun. Yung pinaka-importante. Pasalamatan lang. Pasalamatan man lamang dahil noong mga panahon namang wala kayo sa tabi ng inyong nanay, merong isang tao na tumitingin sa kanya. Pero alam mo, doon sa interview sa kanya habang nakaupo at pawis na pawis at lumuluha, ang sabi niya, ano po masasabi niyo na wala na ngayon si Ate Guy? Wala na ang best friend ko, wala na ang mahal ko, wala na siya. Yun ang sinabi niya. Kaya yung respeto talaga, hindi natin maiiwasang hindi ibigay sa kanya. Napaka-sensitibo ni John Rendez na ibinigay niya ang para sa pamilya ni Ate Guy at kahit siya pa ang magsakripisyo. Di ba naman? Tama. Nakakaano talaga. Yung respeto, hindi natin po pwedeng ialis yun. Okay, pangalawang topic natin. Naging malaking issue yung kung sino ba ang tumulong kay Miss Nora Aunor sa naganap sa kanya. Kung natatandaan nyo, 3 episodes ago, pinag-usapan natin. Sabi ko, ang unang-unang tumulong sa pagpapadala sa ospital kay Nora Aunor ay si Governor Chavit Singson. Di ba? Ikinuwento pa natin kung paano at bakit na nangyari yun.
yon. Meron po kasing nag-text na hindi namin siya kilala, pero bibigyan po namin ng paliwanag ngayon. Ang sabi niya, mali ka, Christopher Min. PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor. Yan ang sinabi ni Director Imelda Papin. Dahil sila ang magkasama hanggang sa huli. She was with her until she died. You should give credit where credit is due. Yes. Ako naman, papagpahalaga talaga ako sa kredito kung kanino dapat ibigay. Dapat ibigay talaga. Tama. Okay. Ako ang sabi ko, nung una ko marinig yun, narinig mo din naman, Romel, at ninyo po, mga kapatid. Ang sabi ko, kung totoo na ang PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Ate Guy, maraming salamat. Total naman, sangay din yan ng pamahalaan. Tulad din ng NCCA, kung saan ginawaran ng pagiging pambansang alagad ng sining ang ating superstar. Gusto ko sanang kontrahen yung text na ito. Pero mas minabuti ko na makausap si Miss Imelda Papin na isa po sa mga directors ng PCSO at nagkausap kami. Kaharap kayo. Ang sabi ko, meron lang akong gustong linawin. Sa anumang panayam, meron ka bang sinabi na PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor? Wala po, sabi niya. Ako rin kasi wala ako napanood. Totoo yan. Wala ako napanood. Kaya kailangan kong balansin itong istoryang ito. Wala ako napanood. Ang tanging napanood ko yung sinabi sa kanya ni Guy na maraming salamat yung text. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang buhay at hindi mo ako pinabayaan. At tinupad naman ni Imelda Papin yung hiling ni Guy na huwag mo akong pabayaan, Mare. Hindi kita pababayaan at hindi siya talaga pinabayaan ni Director Imelda Papin. Ito po ang kwento. Sino talaga kako-anak ang nagbayad ng hospital bill? Nung makausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi ko sa kanya, President, ako na po ang bahalang umayos ng hospital bill ni Nora. Ay hindi pwede. Huwag. Sasagutin ko yan. Ako ang sasagot yan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor. Hindi po PCSO. Wala pong sinabi si Miss Imelda Papin na PCSO ang nagbayad ng hospital bill. So napakalinaw po yan. Kaya yung nag-text, sana maunawaan mo rin na direct from the horse's mouth itong sinasabi namin. Walang sinabi si Imelda na PCSO ang nagbayad ng mga nagastos sa ospital ni Miss Nora Honor. Eto naman. Kasi dito siya benepisyo bilang national artist. Nakakuha po kami ng dokumento mula po sa NCCA. Eto po yan. Kapag po pala ang isang personalidad sa kanyang hanay ay itinuring na at pasado na talaga, pirmado na ng Pangulo na isang national artist, agad-agad 200,000 pesos po ang kanyang mapapasa kamay. At anong susunod? At ang susunod, yung monthly na 50,000 cash at yung 50,000, grocery allowance. Miscellaneous. So 100,000 monthly po ang tinatanggap ng national artist mula sa NCCA. At ikatlong napakahalaga po, meron pong nakalaan na 750,000 pesos na medical assistance at para sa hospitalization ng sinumang national artist. Diba? At bukod dyan, may life insurance at ang state funeral po. Lahat po ng magagastos sa state funeral ng national artist ay sasagutin ng pamahalaan. NCCA ang magbabayad. Kaya napakaliwanag po, hindi po PCSO ang nagbayad, ang Pangulong Bongbong Marcos po. At ang binayaran po niya, nagpaalam ako kung po pwedeng sabihin. Tsaka hindi rin naman po may tatago. May makakakilala po ako sa Medical City at sasabihin din naman 800,000 plus po ang binayaran ng ating Pangulo at ito po ay malaki kaya lang minus sa ganito, minus na ganyan, ibawas ang pagiging senior citizen. Ang naiwan po, 800,000 pesos. Kaya maraming salamat sa ating Pangulo sa pagsagot sa hospital bills ni Miss Nora Honor sa pamamagitan ni Miss Imelda Papin na director po ng PCSO. Alam mo, gusto ko yung pagiging mapagkumbaba niya. Nay, hindi ko naman kayang bayaran yon na ako magdidesisyon. I'm just one of the directors of PCSO. Hindi lang ako magdidesisyon. Ibigay po natin ang kredito. Si President Bongbong po talaga nagsabi sa akin hindi ikaw.
sasagutin ko yan. Diba? At tumawag daw agad si President Bongbong ng isa niyang taon kakatiwalaan para makipag-ugnayan sa Medical City. Ganon. Ayan. At sabi nga po namin, ibigay natin ng kredito kung kanino nararapat ibigay at ihandog. Maraming salamat po sa mga kapwa-artista ng ating superstar. Iba talaga mga artista. Sa panahon ng pangangailangan, hindi nagdadalawang isip na dumamay. Yan ang mga dapat palakpakan. Oo, talaga. Handa sila tumulong. Totoo yan. Hindi na po namin babanggitin pa ang kung magkano ang kanilang ibinigay para po sa burol, lamay, at mga gastusin ng ilang gabi sa Heritage. Coco Martin, ang puso mo talaga ay lantay na lantay. Buong buo, maraming salamat sa iyo. Senator Robin Padilla, hindi nagdalawang isip. Senator Robin, mula noon hanggang ngayon, ang puso mo hindi na kailangan pang katukin. Miss Sharon Cuneta, sa maraming pagkakataon, ang dami-dami mga personalidad ang tinutulungan mo nang ayaw mong ipasabi at hindi mo pinalalabas. Pero maraming salamat sa ngalan ng mga Noranians, ng mga anak ni Miss Nora Honor. Sharon Cuneta, itinatawid namin sa iyo ang papuri sa gininto ang puso mo. At ang dating Pangulong Joseph Estrada at sa kanyang pamilya, pampagawa po ng bahay, ang halaga na sangkot sa mga tulong na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya napakapalad din Nora Honor sa pagkakaroon ng mga katrabaho, kaibigan, kasama sa lokal na aliwan na tumulong sa kanya. Correct. At saka nga sa mga nabanggit natin mga pangalan na talagang yung iba wala po, hindi namin alam kung sino-sino. Marami pa rin nag-abot ng tulong, pero hindi na po namin iisa-isahin. Baka abutin po tayo ng hanggang bukas. Sa dami. Alam naman nila kung sino po kayo. Marami pong salamat sa tumulong at nabigay ng tulong po kay Ate Guy. Ayan. Naaano lang ako na dumalaw sa kanya talaga lahat. Yung naging kabahagi ng kanyang buhay sa mga ka-love team niya, di ba? Kapwa-artista, mga direktor, at higit sa lahat, kung babalikan po natin, mag-backstory po tayo na lahat ng mga video ng Nora Honor Official, ng vlogs ni John Rendes. Makikita po natin kung gaano kalalim at napaka-perpekto at kapalapalakpak ang pagmamahal ni Miss Nora Honor sa kanyang mga Noranians. Grabe talaga. Maraming salamat sa inyo. Nag-iisa kang superstar. Di ba meron nga nagsabi sa isang talumpati, magiging kalansay tayong lahat. Pero ang mga kwentong Nora Honor, patuloy pa rin, nalilitaw at walang katapusan. Totoo po yan. Maaalala pa rin po natin ang isang Nora Honor bilang isang napakagaling na mga awit, isang aktres, pambansang alagad ng sining, at bilang siya si Nora Honor. Maraming salamat po. Okay. Ay, napakantahan mo naman. Ay, sa Ate Guy. Siyempre kakataan ko na lang siya ng ingatan ka. Carol Banawa. Alagaan ka sa puso ko ito na aking pagmahal. Ito lang naman ay pinagtataka ko. Ito po, sincero po ako sa pagsasabi nito. Siya po ang pinapipili namin ng mga kanta na itatawid sa inyo. Siya po ang namimili. Pero bakit hindi niya alam ang lyrics at ang tono? Di ba rin pero alam po namin, ikinaaliwan niyo yan. Kayo pa ba? Ito yung bumabawi sa mga seryoso naming pinag-uusapan dito. Take 2. Ingatan ka, aalagaan ka sa aking puso. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. At sa iyo, nalaman na aking pag-ibig sa'yo. Bilago. Ilaban mo. Go. Nasaan ba yung tubo? Sige. Ingatan ka, aalagaan ka, wala sa aking puso ang pagmamahal. Yun! Pasok sa banga. Ang dami mo muna pasaya. Maligaya SNNers at ang mga kababayan natin sa awitin mong ito. Siyempre sa Hindi ko lang alam. kalungkutan, Hindi ko lang alam kung ikatutuwa ni Carol Banawa. Ayun yung lang. version mo. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino
bayan. Kanino ito? At ito na nga ang ating blind item for today's video. Na kung ang bibida rito ay isang aktor. Hoy, Male Oo. personality. Oo, na kung saan talagang, ito ng actor na ito talaga naging controversial din ito. Sumikat ito at nakilala rin sa kanyang panahon. Pero ngayon, nawawala-wala na siya. Hindi. Sumikat siya Dahil dahil meron siyang katambal na sikat. Dahil sa kanyang katambal. Ayun. At karelasyon. Karelasyon na ngayon, wala na. Eto na pala ngayon. Alam mo, marami talaga napapabalita rito ever since na attitude talaga. Malayo ang puso ng publiko sa kanya. Oo, hindi ko alam kung bakit, pero okay naman sana siya. Pero ang dami naglalabasan na katulad ito. Kapag ito pala ay nasa kanyang yung naglalaro, nag-go. Dahil may pakiusap ito na walang magbibideo, walang kukuha ng letrato. Okay nga Ay, sana bakit? kung pakiusap eh. Oo. Pero yung pagbawalan, Oo. walang mag-take ng pictures. Oo. Walang video. Ganun siya magsalita kasi dahil walang yun eh. Wala po, walang ganun Basta sa buong golf course, hindi siya nagpapakuha. Hindi siya nagpapakuha, hindi niya hinahaya na pag may gumagano na Di ba yung mga caddy? Oo. Usually ganun yun. Sir, Siyempre, pwede po bang Oo, siyempre artista. bawal yun. Oo, tsaka siyempre, inaano ko ngayon, escort ako ngayon ng mga artista. Ayaw niya. Siyempre, So, feelings? Oo nga, sabi nga ng mga kadi at mga nakapalibot artist. Yung iba nga, mga mas sikat pa. Sa kanya. Oo. Pinag-uusapan Oo. Pero ito talaga, kahit sabi tuloy ng mga nagpapapicture, kaya ayaw mo pa-picture kasi alam mo na, maraming basher. Oo. Marami, pag pinost namin ito, babashin ka na naman dahil sa mga ginawa mo. Pero alam mo, may pagka-feeling talaga siya. Feeling. Hindi naman to di ba? Hindi naman to mayaman na mayaman. Bakit? Mahilap pang puso Hindi niya hindi nga natin pag-uusapan dito yung estado sa buhay kundi yung pakikisama. Yung pakikisama. Yung ex niya, napakaganda ng PR. Sobra! Di ba? Malala! Talagang malayo ka pala. Ay, oo. Ganun yun. Wala na. Alam niya ang kanyang pinasok na mundo. Pero ito, para tong pretensyoso. Alam mo, artista ka. Di ba? Hindi ka naman kagalingang aktor. Hindi naman talaga siya magaling na artista Nag-direct pero hindi rin naman magaling na direktor. Paano magdidirect? Pero baka naman lagi siya nakangiti, hindi kaya? Hindi nga Kaya nga lagi sinasabi, ang suplado naman ito. Oo, kasi yung tapos pilinggera. Correct. Pati itsura niya talaga bistisuhin. Tapos, hindi siya palangiti. Tapos pag nagsalita, pakuman. Oo, hindi siya walang paki. Ganon. Siyempre, nagchat-chat na mga SNNers. Sino kaya ito? Si Wating-Wating. Tsaka ang lahat ng natin. Baka pati si Tita Ace ng Pet Market. Malamang. Sinachat na niya, Tita Ace, alam mo ba yan? Ay, hindi Sabi naman ni Tita Ace kay Wating-Wating. Arte-arte. Diba? Kaya dapat magbigay tayo ng clue. Ay, ito maganda itong clue. Ito, madali lang ito. Ayan. Bukod sa pagiging medyo may kasupladuhan. Sige. Ako magtatanong Sige. Anong size ng t-shirt mo? Large. Ikaw? Large. Ako din large. Ay, talaga? Pero yung iba, XL. Ay! XL yung iba. Oh. Di ba? XL. Ikaw, yung large, magbigay ka nga ng katugon na pangalan na artista. Letter L. Ako, Lani. Lani Lito. artista. Ikaw. Alam mo sa dami ng letter L, Oo nga. hindi kayo makaisip. Dali. Lauro. Sinong artista yun, Day? Alam mo, ikaw talaga, Ginoong Visconde pa na niya. Letter L. Sino kaya? Ay, tapos na nabanggit niya na si Lander. Oo, Ang dami-dami. Lito lang pala alam ko. Lito ka mo. Lito ka mo. Yung XL. Ay, XL. XL. Naku, pag XL, mas malaki sa large. Pag double XL, susunod sa XL. Basta XL. Yun ang initial. Hindi, pero para malaman nila, di ba? Kapangalan niya rin to yung isang maingay Ay, paano nga yung ginagawa nito? O, di ba? Napakaingay, di ba? Paano nga yun? Sige. Sabi niya, Dito ka tumingin, Day. kukwento ako sa inyo. Bubulong ko. Ginagawa mo. Magkapangalan. Oo, magkapangalan sila. Ay, yun naman pala. Magkapangalan. Ano ang pangalan niyan? Doon sa ibang bansa yan. Fake news na naman siya. Yung, alam niyo ba, yung mga donasyon. Alam niyo ba?
may nalalaman ako. Puro atin-atin na ibubulok ka sa niya! Ano yung nangyari sa May donasyon? mga donasyon. Alam niyo ba, na namatay ang superstar. Marami daw mga donasyon na natanggap ang pamilya. Ano naman siya? Puro Fake news yan, oh, ah. Puro pictures yan Fake naman. news yan. Pero yung XL, hindi fake news. Hindi. Oh, nakaalam na natin yan. Basta X. Alam niyo diba? na. Ay, nako. Kaya naman, Eto na po, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. at Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. ay nako, ayan po, unti-unti na po tayong nakapamumuhay ng normal. At ang lungkot, nandito pa rin, pero nakakaya nating paglabanan. Kami naman po ay nagpapasalamat talaga, kaming tatlo, sa matinding suportang ibinibigay nyo po sa SNN. Sobra pong salamat sa inyong suporta at pagmamahal at sa inspirasyon. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now na! Maraming salamat po. Thank you! Ingatan ka, ipaalala ka.